Station. Systematic, ano? At ka ng kanin sabaw. Kasi may pares tayo, di ba may sabaw dito? Sabaw. Sabaw. Okay, sige, tingnan natin yung sabaw. Mainit. Yan na lang. Ito, makikita nyo ngayon, di na ganun karami ang tao. Malayong malayo sa dati na hanggang doon, punong-puno ng mga customer. Ayan po mga kapatid, at bibigyan po natin ng reaction po ito. Exclusive na reaction po kay Diwata Overload. Kasi po ay sa noong nakarang taon, 'di ba? Sikat na sikat siya at talagang popular talaga yung Diwata Paris Overload, 'di ba? At sikat na sikat po siya na yan po ay yung kanyang pwesto, yung kainan po, yung Paris niya, ng daming tao, di ba? Sikat na sikat siya. Sa ngayon po ay mukha yata pong may problema si Diwata at talaga pong alam nyo po, sa totoo lang, mga kapatid, kailangan po may alam tayo sa lahat ng bagay. Ang hirap nga kasi dito kay Diwata, alam nyo po mga kapatid. Ito po yung tinatawag natin na hindi nakapag-aral. 'Di ba? Nakakaawa po yung ang kwento ng buhay ni Diwata dahil nung sumikat siya, ang dami po talaga pong nagpunta, magpa-picture, interview dito, interview 'yon, kahit po yung mga artista, kahit po yung mga mayayaman na gamit po si Diwata, no? Nalungkot lang po ako dahil talagang umiyak siya na grabe po. Pakinggan po natin muna itong interview ni Julius Babaw. So, gusto ko rin dahil ang ganda naman na paliwanag sa akin, expand nila base sa kontrata namin yung Diwata Paris kasi hindi ko din naman kaya mag-isa. So, teka lang kuya, naiyak ako. Sige. Bumuelo ka muna. Kaya medyo emotional po si Diwata doon sa kwento nung mga nakipag-partner sa kanya. Madali sa kasing maluko. Dapat yun mayroon silang Kaya ko sana umiyak, kaya kontrata. lang hindi ko kaya eh. Sige. So, ang dami ng akala ng mga tao, ang dami-dami kong parisan, ang dami kong pera, kumikita ako. Pero since na may natay na Diwata para sa ibang lugar, bukod dito, wala pa akong kinita. Pangalan ko lang po yung nandoon. Ang usapan kasi namin ng business partner ko, franchising fee akin, tapos royalty fee. So, mahigit na isang taon, wala naman ako natanggap. So, mahigit na 1 year, wala ako natanggap. Ako pa yung nautangan. Tapos ang problema pa, doon sa isang place sa Quezon City, na pinoproblema ko ngayon, mayroon silang previous balance doon sa may-ari na 300,000 plus. So, ako yung magbabayad. Oh, ang sakit. Imbis na kumita ako, wala talaga akong kinita. Ganun talaga ang mga tao talaga. Manggagamit pa, manluloko pa. Ayoko sanang umiyak. Naawa ako talaga. Naawa ako, guys. Pero yung totoo, wala talaga akong kinita. Nang problema pa nga ako yan sa pangbayad, pero kaya ko naman yun. So, para sa lahat, awareness lang, di ba? Kasi sa Quezon City branch, magbabayad ako ng 300,000 plus, obligado kasi pangalan ko nga ilan doon. Kaya ako nag-voice out sa social media, ngayon ko lang din sinabi. Awareness lang sa lahat na baka kasi may iba pang babayaran na ako magbabayad, so wala na pa akong kinalaman doon. Yun lang. Kasi instead na kinagat ko sila dahil gusto ko, dahil ang ganda na paliwanag nila, na-expand yung Diwata Paris, wala naman akong gagawin, pangalan ko lang. Ito yung party mo, Alam niyo po mga kapatid, yung mga pangako po, wag tayo basta-bastang maniniwala, lalo na po kung ang pangalan natin po ang involved doon sa ating pipirmahan. Alam mo, wag basta-bastang pumirma. Alamin, sana bago ka nagpirma, may kaharap ka ng abogado para alam mo, yung may kasama ka, hindi lang basta pirma. Kaya nga sabi natin, tayo po ay pinag-aaral ng magulang para matuto. Kailangan natin magbasa, matuto tayong magsulat, matuto tayong
magkwenta. Dahil lahat yan na marunong ka magbasa, maintindihan mo po kung ano yung pipirmahan mo po. Hindi po tayo basta-basta maluloko. Na ito po si Diwata po, ako'y naawa po talaga sa kwento ng buhay niya. Yun, ito nga, exclusive ng interview ni Julius Babaw talaga. Nakakaawa po dahil talagang sikat na sikat siya. Ang mahina lang talaga si Diwata dahil nagpagamit siya sa mga tao. Lalong-lalo na yung mga vlogger noon. At noon, diba, ang haba ng pila. Ngayon po ay ilan-ilan na lang, kaunti na lang po ang kumakain. At naluloko pa po ng mga tao na kunwari nag-business partner, di ba? Na pangalan niya para daw mag-expense lang po ang kanyang Diwata Paris Overload. Pala yun, mayroon daw sa Quezon City na siya pa ang magbabayad. Akalain mo yun, ano? May tao talaga pong manluloko. Hindi po yan naaalis. Kahit saan po tayong pumunta ng sulok ng Pilipinas, mayroon po talagang manluloko. Di ba po? Nakakalungkot po lang talaga, mga kapatid, na ako, awang-awa po ako kay Diwata dahil nasubaybayan ko po siya, yung hirap, kung paano siya nagsimula na kunong naging sikat dahil pinagpipilahan po na talagang marami po. Ngayon po na talagang unti-unti na siyang nalubog, wala na po sa kanyang tumutulong. Kung ito po talaga si Diwata at yung kasikatan niya at ginawa niya po yun sa social media, sa YouTube at sa siguro po sikat na sikat siya. Kaya lang minsan po talaga, pag talagang yung pagsisikat mo, wala pong panghabang buhay na sumikat. Kailangan po maging tuso ka sa buhay. Na hanggat po na sikat ka at kumikita ka, magpasiguro ka. Hindi yung dahil sa sikat ka, ang akala mo pang-abang buhay ng kasikatan, hindi po. Kaya nagamit po si Diwata sa nangyari sa kanya ngayon. Nakakaawa po siya dahil siya pa po yung magbabayad ng 350,000 yata po. Grabe, Ako ay nalulungkot kay Diwata dahil sana pahalagaan niya po yung kung anong mayroon siya. Hindi yung kumusikat ka na ay parang lalaki na rin po ang ulo, parang naging mayroon din kasi di natin po masisisi din minsan dahil para siya talagang nalula, di ba? Na napabayaan niya po talaga yung kalagayan ng kanyang parisan, na sana lagi po siyang yung kasikatan niya sinamantala niya. Dapat naging tusos siya dahil yun ay pagkakataon niya na po na lalo siyang magkaroon, ingatan ang kanyang pinaghirapan. Dahil pag pinaghirapan mo, dapat tuloy-tuloy lang gano'n na hindi ka naniniwala sa mga tao, kundi sa sarili mo lang na kapasidad. Hindi na ganito ay matatayo tayo ng branch, gagamitin natin yung pangalan mo. Sana wag ganun. Dahil pangalan mo nga, tapos ikaw po ang malulubog po sa anumang problema po kung dumating man yung talagang hindi mo inaasahan. Dahil sa bansa natin po ay marami po dyan. Madalang po yung mabubuting tao at talagang ang talamak po talaga ang masasamang tao talaga dyan sa Pilipinas na gusto po laging yung makalamang sa kapwa. Yun po ang kaya ang masasabi ko na lang po dito kay Diwata na sana po ay pag naulit pa at tuloy-tuloy lang at baka ay sakali na bumalik uli yung dating Diwata Paris yun ba? 'Di ba? Nakakalula po. Nakakalula. Ayan. At tumakbo pa nga yata ito nung grabe.
Sana naman po talaga na ako'y nalulungkot. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko po dito kay Diwata. Na nagkaroon siya ng parisan na talagang sumikat. At noon talaga po ay nabully siya. Talagang, ayaw ko pong maiisip na nandyan na, nakahiga ka na sa kama, at muli kang mahihiga sa sahig. Sana maging aware po tayo talaga sa lahat ng bagay na hindi tayo basta-basta po magtitiwala, lalong-lalo na po pagdating na pinaghirapan mo sa pera. Maging aware po tayo dahil wag po tayo basta-bastang padalos-dalos po magtitiwala pag pera po ang pag-uusapan. At wag natin basta-bastang pipirma. Kaya sabi ko nga, ang pinag-aralan ay iyan po ay napakaganda na kayamanan na ibinibigay sa atin ng ating mga magulang. Wag tayo basta-basta pong pumirma kung may papipirman. At wag tayong maniniwala basta-basta sa mga taong maganda lang ang layunin. Pero pagdating ng araw, iiwanan ka ng problema. Kaya mga kapatid, ayan, muli natin pong subaybayan si Diwata po, Paris Lord. Yung talagang pong nakakalula po talaga ang kanyang pangyayari. Talagang gulat na gulat po ako sa pangyayari dito kay Diwata dahil yung kasikatan niya talaga, kung siya po ay sinamantala nag-YouTube, sa Facebook, sana hindi siya yung parang nagmataas kasi parang lumaki kasi ang niya, ang tingin niya na siya po ay sikat na sikat po, 'di ba, last year, na nakakalungkot. Yun lang ang masasabi ko sa iyo, Diwata. Ang advice ko lang sa iyo, kung muli kang sumikat at muli kang umunlad, sana ay mismong ikaw, personal mong paghirapan at ilagay mo sa maganda na hindi ka na nagtitiwala sa mga tao. Sarili mo lang. Sabi nga ni Kapiso, trust no one, 'di ba? Ayan lang po, maraming salamat po kay Daddy Frankie. Thank you so much. Suportahan po natin si Daddy Frankie. Rochelle Community, at sana po suportahan po natin ulit ito si Diwata. Paris Overload, 'di ba? Kasi nakakaawa po yung kalagayan niya na talagang naiyak po siya talaga sa kalagayan niya. Ayan lang po mga kapatid, at sana po ay yung mga tao naman, makonsensya naman tayo sa kanya, sa mga ginagawa natin na hindi mabuti. Ayan, thank you so much po, at suportahan na lang natin po ang team Daddy Frankie. Nandiyan po si Malo de los Santos, Ball Poltman at Gilay, at si Wow Life at Mrs. Life. Sino pa ba? Mayroon pa po, hindi ko po sa ulo. At si Miss Bopel po. Marami pong salamat sa inyong lahat, at napakagaan ang pakiramdam po pag tayo po ay nagre-reaction na kahit sino na lang po ang reaksyon na natin, at least po ay masaya, di ba? Na wala tayong inaapakan na tao. Yan po mga kapatid, hanggang dito na lang. God bless you po sa inyong lahat, at sa mga viewers kong nagmamahal kay Malo de los Santos, we love you so much. Rochelle Community, I love you. Bye-bye. Sa Joynatics, thank you so much po sa inyong lahat. Bye-bye you.